Tayo po tumayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos, and let us open our Bible on Romans chapter 12. Verse 9 lang po yung babasahin natin. Verse 9. Are you there? Say amen. Sabay-sabay po nating basahin. Let love be without dissimulation. Avoid that which is evil. Cleave to which is good. Tayo po manalangin. Ama namin banal, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panibagong araw na pinagkaloob po sa amin. Dalangin po namin sa hapon na ito na patuloy nyo nga po kaming gabayan sa pag-aaral po na inyong salita. At bigyan nyo nga po ko, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon. At maipabatid ko nga po sa kanila na maayos ang mensahe na aking hinanda po, Panginoon. At lahat po na ito ay aming samit dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos sa sariling tagapagligtas. Amen. In Romans chapter 12, dito ay sinilarawan ni Apostle Paul yung mga ano nga ba ang kahulugan ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. In Romans chapter 12, ito yung extension ng Beatitudes, which is makikita natin sa Romans chapter 5. Pero magpo-focus lamang tayo ngayong hapon doon sa verse 9 na sinabi. So yung pamagat ng aking preaching ngayon is how to overcome evil. Tapos meron akong tatlong principle of Christian conduct to overcome evil. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 9, let love be without dissimulation. Ang unang prinsipyo na ibabahagi ko sa inyo is giving love. Ngayon, hindi naman bago sa atin yung sinabing giving love or love one another. Diba? Makikita naman natin yun sa John chapter 13 verse 4. Pero hindi lamang ito utos because our love for others is the manifestation of God's mercy in our lives. In verse 9 of Romans 12, ipinaliwanag ni Apostle Paul kung anong klase ng love yung dapat ibigay natin sa kapatiran. Which is yung una na love na kind of love is genuine. Meaning sincere. And according to verse 9, without dissimulation. Ano ba ibig sabihin ng dissimulation? Base sa kay Merriam, it means to hide under false appearance. Or sa madaling salita, yung peke o pagpapanggap. So, dapat nating mahalin yung ating mga kapatiran nang walang pagpapanggap. For example, lamang po yung, kung alam niyo po yung kwento ni Jonathan and David. Si Jonathan is, anak siya ni King Saul. And David, that time, was a young shepherd. Nagkaroon sila ng genuine brotherly love nung after, I think, kung hindi ako nagkakamali, nung manalo si David laban kay Goliath. And Jonathan demonstrates brotherly love nung time na si King Saul gustong patayin si David. Siya yung unang nagbabala kay David na tumakas. So, paano natin may apply yun sa ating ngayon? Siyempre, kung may kapatid ka, mahirap pa sa akin. Yung may kapatid ka, kahit anong response ng kapatid mo, mamahalin mo pa rin siya dahil kapatid mo siya. So, ibig sabihin, kahit na hindi siya nakikinig sa'yo, mahalin mo pa rin siya kasi kapatid mo yan eh. Pangalawa is hating evil. Sa verse na ating pa rin binasa, sinabi doon na abhor. Dito yung sinabing abhor, meron siyang Greek word na apostogeo. Meaning ng two compound word siya sa Greek, which is ang ibig sabihin ng apo is to stay away, away lang pala. And is togeo meaning to hate. So ito nagpapakita siya ng matinding pag-dislike or aversion. And yung hate yung evil na sinabi dito is may Greek translation na poneros, meaning malicious or wicked.
Pero yung sinabing evil in this verse is yung masamang pamumuhay. So ano nga ba yung mga masasamang pamumuhay? In Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, nilist down dyan yung 7 bagay na ayaw ni Lord, which is yung proud look, pride, ibig sabihin nun, pride and arrogance, lying tongue, dishonesty, yung pagsisinungaling, hands that shed innocent blood, violence or murder, and heart that deviseth wicked imagination, yung mga evil intentions, feet that be swift in running to mischief, eagerness to do wrong, false witness that speaketh lies, giving false testimony. Guilty tayo dito eh. Hindi pala lahat. He that soweth discord among brethren, creating conflict and division. So, ang tinutukoy na Apostle Paul dito, dahil tayo ay Kristiyano na, dapat dinidesign na ng puso natin na layuan at tayuan yung mga bagay na ayaw ng ating Diyos. For example, alam mo na nga na bawal tumawid, tatawid ka pa. Sino bang mapapahamak? Pero ikaw din naman. And lastly, clinging to good. At ang pangulong prinsipyo na ating pag-uusapan is clinging to good. Tayong mga Kristiyano, we must adhere. Ibig sabihin ng adhere, to stick together to what is good and not separate from it. Ngayon, dapat lang tayong maging aware kung ano yung good para sa atin. Pero kasi, di ba, pag sinabi mong good sa worldly, pag sinabing good kasi, pagkakaintindi ko lang sa word nila is wala kang bisyo, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nangaapak ng tao, yung mga ganung bagay ba? Para sa atin, yung sinasabi ng good is makikita natin sa pamumuhay ng naayon sa pamumuhay ni Lord, living in God's will baga. And following His commandments. Mamuhay ka ng ayon sa kalooban niya. According to Proverbs 21 verse 3, dito tayo magtatapos mga kapatid. To do the righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. So mas gusto ni Lord yung namumuhay ka ng maayos kaysa sa bigay ka lang ng bigay. Yun lamang po. Hindi.